Nay, hindi naman po sa ayaw ko na dito muna sa atin si Vanessa. Pero ano po bang dahilan ni Kuya Waki? Ang sabi lang niya, magbabakasyon lang dito ang anak. Ha? 2 linggo na lang po, pasukan na. Dapat, noon pa niya pinagbakasyon dito sa atin ang anak niya. Wala ba siyang balak na papasukin yung bata? Hindi daw muna niya papapasukin sa kolehiyo. Kapos daw sila sa budget ngayon eh. Parang ang hirap namang paniwalaan. Maganda at malaki ang sahod niya. May trabaho din naman si Ate Betty. Ay, ewan ko lang, Nay, ha? Baka may ibang dahilan si Kuya na hindi sinasabi sa atin. Tsaka, bakit hindi man lang niya ako hinintay? Sabi ko nga hintayin ka. Nagmamadali daw siya dahil may pasok pa sa trabaho. Panggabi yata siya ngayon linggong to eh. Nasaan na po ngayon si Vanessa? Doon ko muna siya pinapunta sa kwarto ng ama niya nung binata pa. Mukhang napagod sa biyahe kaya sabi ko magpahinga na muna. Sana hindi siya manibago dito sa atin. Alam niyo naman na probinsya pa rin ang lugar natin eh. Nag-usap naman daw sila mag-ama bago niya dinala dito ang anak. Sumang-ayon naman daw. Mamaya ko na lang siguro siya kakausapin. Susunduin ko po muna si Axel sa eskwelahan. Dumaan na rin po pala ako kanina sa palengke para bumili ng ulam natin. Ako na lang magluluto niyan. Sige na, lumakad ka na. Hello, Miss Gwen. Ako si Melanie. May asawa at isang anak. Isa rin po ako sa taga-subaybay ng inyong channel. Madalas po na mag-isa lang ako sa bahay namin dahil malayo ang trabaho ng aking asawa. At gabi na siya nakakauwi. Habang ang anak ko naman ay maghapon sa university. Dahil sa pakikinig ko sa magagandang kwento sa inyong channel, naibsan po nito ang pagkainip ko. Hanggang nagdesisyon na rin po ako na ibahagi ang karanasan ko na may kinalaman sa kulam. Gising ka na pala, Apo. Gusto mo bang magmerienda muna? Ano pong meron? May puto dito na binili ng tiya Melanie mo. Hindi po kasi ako kumakain ng puto eh. Humihilab po kasi ang tiyan ko. Wala na po bang iba, La? Ano bang gusto mo? Bibili ako sa tindahan. Ano po ba yung niluluto nyo? Magsisigang ako ng baboy para sa hapunan natin. Hihintayin ko na lang po yan. Paborito ko po kasi yan eh. O sige. Sinilip nga pala kita kanina. Ang sarap ng tulog mo ah. Presko po kasi ang hangin kaya nakatulog ako. Apo. Totoo ba na hindi ka mag-aaral ngayong pasukan? Yun po ang sabi ni Papa. Sayang naman ang 1 taon kung titigil ka. Anong taon mo na ba sa kolehiyo ngayon? Lola, kakatapos ko lang po ng senior high. Ha? Di ba 20 anyos ka na? Opo, ilang beses po kasi akong bumagsak kaya ngayon lang nakatapos. Siguro napabarkada ka kaya napabayaan mo ang pag-aaral, no? Ganun na nga po, Lola. Siguro hindi na rin po ako mag-aaral kahit kailan. Mas maigi pa rin kung makapagtapos ka. Iba kasi kapag meron kang diploma Kung ayaw naman po ng mga magulang ko, anong magagawa ko? Ang importante lang sa kanila ang 2 ko pang kapatid. Sila daw kasi ang lalaki ang magtataguyod ng pamilya kaya tama lang na silang magtapos. Samantalang ako naman daw mag-aasawa lang at mapipirmi na lang sa bahay. Ano bang klaseng katwiran niya ng mga magulang mo? Bakit naman ako? Nag-iisang lalaki lang ang ama mo at puro babae na ang sinundan. Pero pinag-aral pa rin namin silang lahat ng lolo mo. Hayaan na lang po natin sila kung yun ang paniniwala nila. Ala, pwede po bang maglakad-lakad sa labas? Pwede naman. Basta huwag ka lang lalayo, ha? Sa ilang araw na pananatili sa bahay ni Vanessa, wala naman ako napansin sa kanya na kakaibang ugali. Madalas din naman kasi siyang nagkukulong lang sa kwarto. Silang 2 ni Inay ang lagi magkasama sa bahay. Ume-extra din kasi ko sa patahian na pag-aari ng ninang namin ng asawa ko sa kasal. Umuuwi lang ako kapag susunduin ko ng anak ko sa eskwelahan. Pinag-summer class ko kasi para hindi puro laro ang inaatupag. Hindi ka ba naiinip?
Bakit hindi ka lumabas at makipagkaibigan sa mga taga rito? Lumalabas naman po ako sa umaga. Hindi ko lang po gusto ang mga tao dito sa inyo. Parang ang dudungis pong tingnan ng mga bata, pati yung mga kaedaran ko. Nagulat nga po ako na yung kaedad kong kapitbahay natin may anak na pala. Simple lang kasi ang mga taga rito. Yung mga sinasabi mo na madudungis, sila yung mga tumutulong sa mga magulang nila sa pagsasaka. Kaya pala may putik ang mga paa at kamay nila. Palakaibigan naman sila pero ayoko po sa kanila. Gusto mo bang magtrabaho? Pwede kong kausapin ang tiya Melanie mo. Sa patahian po ba? Hindi naman ako marunong manahi Hindi lang naman pananahi ang ginagawa dun Sige po, Lola. Para kahit papano may magawa naman ako dito. Naubos ko na po kasing basahin lahat ng dala kong magazine. Pag uwi ng tiya Melanie mo, sasabihin ko sa kanya na gusto mong pumasok sa patahian. Lola, tumawag na ba si Papa sa inyo? Hindi pa Namimiss mo na ba ang pamilya mo? Siyempre naman po. Buong buhay ko silang kasama tapos bigla na lang nila akong ilalayo. Kapag tumawag, sasabihin ko na namimiss mo na sila. Malay mo pauwiin ka na doon. Malabo po yan, Lola. Baka dito na lang ako habang buhay. Ha? Akala ko ba magbabakasyon ka lang? Nagsinungaling lang po si Papa sa inyo. Bakit naman niya yung gagawin? Hindi ko po alam. Kapag po tumawag si Papa, sabihin niyo na lang na masaya ako dito. Sige. Sana nga tumawag siya. Marami din kasi kung gustong itanong sa kanya Kahit sa edad na 65, nagtatrabaho pa rin si inay sa lupa ng pamilya kasama ang ilan naming kamag-anak. May ilan din kaming alagang kambing na siya rin na nagsusuga sa bukid. Maliban pa dun, marunong ding manggamot si inay ng mga sinasapian ng espiritu. Pinaglalaruan ng mga elemento at maging ng kulam o barang. Kaya tuwing meron nagkakasakit sa barangay namin o karatig lugar, siya agad ang pinapatawag. Marami nga nagsasabi na mas bata tingnan si inay sa tunay niyang edad. Hindi pa kasi ganun kakulubot ang balat niya at wala pang ganong puti ang mahaba niyang buhok. Minsang umuwi ako galing sa pagsundo. Nakita ko siyang parang malalim ang iniisip habang nakaupo sa tumba-tumba. Nung lumapit sa kanya ang anak ko para magmano, tsaka lang niya napansin ang pagdating namin. May dinaramdam po ba kayo, Nay? Wala naman. Bakit mo na itanong? Paano po kasi? Nadatnan ko kayong tulala dyan. Iniisip ko lang na pag-usapan namin magkakapatid na ibenta na ang lupa sa silangan. Puro na kasi kaming matatandang nag-aasikaso Nasa pag-uusap naman po nyo yan Kung ano ba ang makakabuti. Gusto din kasi ng mga pinsan mo na mapakinabangan na ng mga magulang ang pera sa lupa habang malakas pa. May punto rin naman po sila. Tsaka 4 lang naman po kayong nagmamay-ari Malaki-laki rin po yun kapag naibenta. Gusto ko na nga rin po kasi na magpahinga na kayo sa kakatrabaho nyo sa bukid. Ganun na ba katanda ang tingin mo sa akin, ha? Hindi naman po sa ganon, Nay. Kaya lang po hindi naman natama na pumupunta pa kayo sa bukid. Lalo na't maulan, tsaka mainit ang panahon. Paano naman kasi wala naman sa inyo ang gusto mag-asikaso? Nakakaya naman ko ipapaubaya ako sa mga kapatid ko at mga pamangkin. Tapos pare-pareho ang partihan. Kaya nga po mas maganda ng ibenta na lang ninyo. Opinyon ko lang naman po yun. Kayo pa rin naman ang masusunod. Ipapatawag na lang daw ulit nila ako. Anay, si Vanessa nga po pala. Nasa kwarto niya. Nakausap mo na ba ang ninang mo? Pwede ba siya magtrabaho sa kanya? Pwede po siyang tagasalansa ng mga tela. Magaan lang po ang trabaho na yon. Kailan siya pwedeng pumasok? Sa Lunes po pwede na siyang mag-umpisa. Ay, mabuti naman. Alam ko kasi na naiinip na siya dito Kapag nasa trabaho na po siya hindi ko naman siya pababayaan. Kaya nga magiging panatag ang loob ko kasi nandun ka. Mababantayan mo ang pamangkin mo.
Lingid pala sa amin ni Inay narinig ni Vanessa ang pag-uusap namin tungkol sa lupa. Agad niya yung tinawag sa ama niya. Nang araw ding yun dumating ang asawa ko galing sa destino niya. Noon lang din niya nalaman na nasa amin ang pamangkin ko. Napansin kong malamig ang pakikitungo ni Vanessa sa asawa ko. Pero hindi ko na lang yung binigyan ng ibang kahulugan. Lalo na hindi man lang siya bumate o nagmano rito. Hindi ko alam na pati ang pagtira ni Jeric sa amin isinumbong niya sa ama. Makalipas nga ang 2 araw, bumalik na sa trabaho si Jeric. Araw naman ng Lunes, isinama ko na si Vanessa sa trabaho ko. Maayos naman ang unang araw niya. At mukhang nag-enjoy naman siya. Mababait din naman kasi ang mga kasama namin. Para lang kaming pamilya sa trabaho. Kumusta ang pagtatrabaho ni Vanessa sa patahian, ha? Ayos naman po. Ang saya nga niya eh. Nagpapasalamat nga po siya dahil hindi na raw siya naiinip dito sa bahay. Kumikita pa siya. Ay, mabuti naman. Siya nga pala. Nakausap mo ba ang Kuya Joaquin mo? Hindi po, Nay. Bakit niyo po naitanong? Tumawag siya kanina. Nabanggit niya ang tungkol sa lupa. Nagagalit kasi siya. Bakit daw hindi man lang ipinaalam na balak na natin ibenta ang lupa? Pati ang pagtira ng asawa mo rito. Bakit daw hindi pa kayo bumukod? Bakit kailangan pa pong ipaalam sa kanya? Lupa niyo namang magkakapatid yun. Ako nga na nandito lang hindi nakikialam sa pag-uusap niyo. Tsaka, kaya kami nandito dahil sinasamahan ka namin. Hindi ba niya yun naiisip? Kung hindi ikaw ang nagsabi sa kanya, sino kaya? Imposible naman ang mga pinsan mo dahil hindi naman sila nagkakausap. At hindi naman niya makasundo dahil ang laki ng ipinagbago niya. Akala mo kung sino na siya. Balak nga daw niya umuwi rito kapag magbebentahan na. Pagdating talaga sa pera, ang bilis ni Kuya. Hindi man lang niya naiisip na buhay pa kayo at kayo lang ang may karapatan sa pera niyo. Kaya hindi siya makasundo ng iba naming kapatid eh. Hayaan na lang natin siya. Hindi naman agad mabebenta ang lupa na yun eh. Ay nako, sa sinabi niyo po ako napagod eh. Hindi sa trabaho ko. May nilagang saba dyan. Magmerienda ka muna para mawala din ang inis mo. Mabuti pa nga po, Nay. Kayo po, gusto niyong ipagtimpla ko kayo ng kape? Hindi na, katatapos ko lang din naman. Siya nga po pala, Nay. Nabanggit minsan ni Vanessa na hindi na raw muna siya magpapa-enroll. Alam niyo ba ang dahilan? Hindi ko nga alam sa kuya mo eh. Kakagraduate lang pala ni Vanessa sa senior high school. Di ba 20 na siya? Akala ko nasa college na siya. Yun din ang akala ko eh. Napabayaan daw kasi ang pag-aaral dahil napabarkada. Baka yun ang dahilan ng ama para hindi mo na siya pag-aralin. Sayang nga lang ang taon eh. May pera naman sila. Hindi ko talaga maintindihan ng kapatid mo. Sa tingin ko po, may mas malalim pa pong dahilan na hindi natin alam. Tuwing linggo walang trabaho sa patahian. Kaya nagbababad talaga ako sa higaan. Pero nung araw na yun maaga akong bumangon. Naalala ko kasi na yun ang araw na makikipag-usap si Inay sa mga kapatid tungkol sa lupa. Kung final na ba ang desisyon ng lahat. Bago ang sala, madadaanan ko muna ang kwarto ni Vanessa. Bahagya yung nakaawang at nasilip ko pa na gising na rin pala siya. Lalampas na sana ako na matigilan ako. Dahil sa narinig kong sinabi nito sa kausap. Dala ng kuryosidad, pinakinggan ko ang mga sinusumbong nito sa kanyang ama. Nung matapos siya sa pakikipag-usap, tsaka ako tumuloy sa kusina. Nagulat pa si Inay nung makita akong gising na. Oh, bakit ang aga mong gumising? Di po ba ngayon ang punta niyo kay na Tio Juanito? Mamaya pa naman yun eh. Wag nga po pala kayong magmadaling umuwi para makapag-banding naman kayo ng mga kapatid niyo. Mula po kasi nung mapilay si Tio Juanito lagi na siyang napirmi sa bahay nila Bihira na kayong magkita. Mabuti po doon gagawin ang pag-uusap niyo. Oo nga Gising na kaya si Vanessa?
Opo, Nay. Nadaanan ko po siyang may kausap. Bala ko kasi siyang isama para makilala naman niya ang mga pinsan niya. Kung ako po, Nay, wag niyo na lang siyang isama pa. Baka kasi may makita siya ron eh. Maikwento niya pa sa iba. Hindi kita maintindihan. Tsaka ko na lang po sasabihin sa inyo pagbalik niyo. O sige, nahihiwagaan naman ako sa'yo. Maghahain na ako para makakain na tayo. Kasabay naman namin si Vanessa mag-almusal. Nung sabihin sa kanya ni Inay na hindi siya makakasama, ayos lang naman daw at mas gusto niya magpahinga. Pagkaalis naman ni Inay, hinarap ko na ang paglalaban ng mga marurumi naming damit. Nung lumapit sa akin ng pamangking ko para ipalaba ang marurumi niyang damit, sinabihan ko na siya dapat ang maglaban nun. Nagdadadabog na lang siya na bumalik sa kwarto niya. Bit-bit ang maruruming damit niya. Ganyan nga. Ilabas mo ang tunay mong ugali. Wala akong pakialam kahit magsumbong ka pa sa tatay mo. Buong maghapon lang nagkulong sa kwarto niya si Vanessa. Ni hindi lumabas para sumabay sa aming mananghalian. Hindi naman ako nag-abala na tawagin siya. Hindi pwedeng aasa siya ng kung sino sa pamamahay ng mga magulang ko. Hanggang dumating si Inay, hindi pa rin siya lumalabas ng silid niya. Ikinuwento ko kay Inay ang narinig kong sumbong nito sa ama. Talaga? Yun na narinig mong sinusumbong niya kay Waki? Opo, Nay. Hindi nga po ako makapaniwala eh. Akala ko naman, totoo ang pakita niya sa tao na masaya siya. Yun pala, napipilitan lang siya. Hindi na ako nagtataka kung siya ang nagsabi kay Kuya Waki ng tungkol sa lupa. Wala namang gagawa nun kundi siya. Kakausapin ko siya. Wag na po muna, Nay. Kilalanin pa po natin ang ugali ng apo niyo. Kung napipilitan lang pala siya na pumasok sa patahian mabuti pa na tumigil na lang siya. Ayokong kung ano-ano ang sinusumbong niya tungkol sa atin sa tatay niya. Sus! Magsusumbong? Hindi naman totoo ang mga sinasabi. Kaloka naman siya. Baka nga rin hindi totoo na ayaw siyang pag-aralin ng mga magulang Baka yun lang ang sabi niya. Malamang po. Mamaya kakausapin ko na siya na huwag na lang siyang pumasok sa trabaho. Oo nga. Baka yan pa ang pag-awayan ninyong magkapatid. Siyempre mas kakampihan nun at paniniwalaan ng anak niya. Tsaka po may ugali din ang apo niyo. Hindi lang ako pumayag na labhan ng mga marurumi niyang damit. Pinagdabugan na ako. Aba, hindi ko to palalampasin. Tawagin mo siya para makausap ko. Ipinatawag ko na lang sa anak ko si Vanessa. Hinintay namin siya ni Inay sa sala. Ilang sandali lang dumating naman ito at parang hiyang-hiya ang itsura. Hindi rin siya makatingin sa akin ng diretso. Ako naman naiinis pa rin dahil sa kabila ng kabutihan na ipinakita ko. Pinagdabugan pa niya ako. Alam mo na siguro kung bakit kita pinatawag. Dahil po ba sa pakiusap ko kay Tia Melanie na isama na rin ang mga marurumi kong damit sa nilalabhan niya kanina? Hindi lang yun. Bakit kailangan mo pa siyang pagdabugan? Hindi po yan totoo, Lola. Siya nga po itong nagsungit Oo, sinungitan kita dahil hindi tama na utusan mo ko na labhan ng mga damit mo. Tsahin mo ko, Vanessa, pero ako pa ang inuutusan mo? Pagkatapos, anong ginawa mo? Nagdadadabog kang umalis. Hindi po yan totoo. Bakit ko naman po yun gagawin? Tia Melanie, bakit ka ba ganyan sa akin? Huwag kang magdrama dyan. Lalo mong pinapainit ang ulo ko Ako pa talaga ang pinalalabas mong masama. O siya, tama na ang pagtatalo ninyo. Huwag na sanang maulit ang bagay na to, ha? Ikaw, Vanessa, matuto ka sanang makisama. Hindi lang dito, kahit saan ka pa pumunta. Importante yon para lahat ay makasundo mo. Opo, Lola. Siya nga pala, kung napapagod ka ng magtrabaho sa patahian, pwede ka nang tumigil. Wala namang kaso sa amin ng inay kung wala kang ambag dito sa bahay. Hindi namin kailangan ng sahod mo. Masaya naman po ako sa patahian. Gusto ko rin na may sarili akong pera. Ayaw lang kasi namin na may masabi ang papa mo. Baka isipin niya pinapahirapan ka namin dito.
Samantalang pagbabakasyon ang ipinunta mo rito. Huwag po kayong mag-alala. Wala namang alam ang mga magulang ko na nagtatrabaho ako sa patahian. O sige na, bumalik ka na muna sa kwarto mo. Ipapatawag na lang kita kapag maghahapunan na tayo. Sige po, Lola. Tia Melanie, sa kwarto lang po ako. Sinungaling naman siya. Kapag inulit pa niya, kakausapin ko ng kapatid mo. Naiintindihan naman kita sa ikinagagalit mo. Mas matanda ka. Ikaw na lang ang umintindi. Hindi naman kasi natin alam ang naging buhay niya sa kanila eh. Gusto ko nga pong kausapin si Kuya Waki. May gusto lang akong linawin sa kanya. Nagkaroon tuloy ng parang pader sa pagitan namin ni Vanessa. Naiilang na rin siya sa akin at hindi na sumasabay sa pagpasok sa patahian. Madalas na nauuna siya dahil idinadaan ko pa ang anak ko sa eskwelahan. Isang beses na pumasok ako, iba ang tingin ng mga kasamaan ko sa trabaho. Kahit masaya ko silang binate, tipid ng ngiti lang ang iginanti nila. Tahimik na rin sila at hindi katulad dati na laging may bagong kwento sa akin. Tanging si Chris lang ang hindi nagbago ang pakitungo sa akin. Nung hindi na siya makatiis, sinabi na niya ang dahilan ng panlalamig sa akin ng mga kasama ko. Dahil sa pamangkin ko. Kung ano-ano daw ang isinumbong nito sa mga kasama namin. Tanging siya at si Ninang lang ang hindi nauto ng pamangkin ko. Para akong sasabog sa inis. Pinayuhan lang ako nito na huminahon. Mukha daw kasing sinadya yun ni Vanessa para maging masama ako. Pagdating sa bahay, sinabi ko yun kay Inay. Hindi ko po alam kung ano ba ang problema niya sa akin. May ugali nga ang batang yon. Kahit unang tapak pa lang niya sa bahay natin eh. Alam kong mawawala ang katahimikan sa bahay na to. Kapag po tumawag sa inyo si Kuya Waki, sunduin na niya kamo ang anak niya dito. Sakit ng ulo lang naman. Gusto ko nga talagang kausapin ng kuya mo para klaruhin kung hanggang kailan ang bakasyon ng anak niya. Kapag nandito po ang apo niyo, huwag tayong mag-uusap ng pwede niyang isumbong kay Kuya. Sigurado po kasi na tayo ang masama sa kwento niya. Susubukan ko makipaglapit sa kanya. Baka meron siya problema na hindi natin alam. Ay, kayo po ang bahala. Ako kasi natabangan na sa kanya eh. Kilala niyo naman ako na mabait sa mga pamangkin ko. Pero siya kasi, iba ang ugali. Kaya hindi niyo rin ako masisisi. Alam ko naman. Ang hiling ko lang habaan mo pa ang pasensya mo. Tuluyan na nga lumayo sa akin ng mga kasama ko sa trabaho. Hindi ako makapaniwalang mas pinaniniwalaan pa nila ang pamangkin ko kaysa sa akin na matagal na nilang nakasama. Sabi ni Chris parang sanay na daw manira ng kapwa si Vanessa. Dahil laging idinadaan sa iyak. Sinubukan din daw siyang lapitan ng dalaga pero umiwas agad siya. Pinagbantaan pa raw siya nito na may gagawin para matanggal sa trabaho. Dahil araw ng sahod, namili muna ako ng baon at ilang delata kaya ginabi na ako ng uwi. Nadatnan ko pang nag-uusap si Jeric at Vanessa. Nang makita nga ako ng pamangking ko, agad siyang tumalilis ng alis. Sa silid namin meron ipinakita sa akin ng asawa ko. Hindi ko malaman kung matatawa na lang ba ako o maiiyak sa inis. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Opo, Nay. Sinabi ko na rin po kay Ninang. Biniro nga po ako na dapat daw mabigyan ko na ng kapatid si Axel. Anong sabi ni Jeric? Siya nga po ang nagkumbinsi sa akin eh. Mabuti na lang po, hindi na paniwala ni Vanessa ang asawa ko sa mga sumbong niya. Hindi talaga dahil kilala ka ng asawa mo. Hindi pala alam ni Vanessa na pinsa mo si Chris at binabae yun kaya malabo ang sinasabi niya na may relasyon kayo. Sabi pa po ni Jeric, doon po muna kami sa mga magulang niya. Mas mabuti raw po kasi na umiwas na lang eh. Ayaw naman daw po niya kasi na magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ni Kuya Waki nang dahil sa anak nito. Tinatawagan ko nga si Waki Hindi naman kasi sumasagot. Sa isang linggo po luluwas kaming mag-anak. Nagyayaya po kasi si Axel sa ama na mamasyal naman kami. Doon po sa may theme park na paborito niya. Ayun, pinagbigyan naman po ni Jeric.
Dadaan na lang po ako sa kanila. Mabuti po na makausap ko na siya ng personal. Mabuti pa nga siguro. Alam ko na nagtitimpi ka lang sa pamangkin mo. Habaan mo pa sana ang pasensya mo. Baka nga may pinagdadaanan lang si Vanessa at kailangan ng pangunawa. Yan na nga lang po ang iniisip ko Dahil kung hindi, baka nakalbo ko na po ang apo nyo. Nung lumuwas kami, sinabi ko kay inay na hindi kami makakauwi kundi kinabukasan pa. Pagkatapos ng pamamasyal naming mag-anak at pagkain sa labas, pinuntahan namin ang bahay ni Kuya Waki. Pero wala siya ron. Tanging ang hipag ko lang ang naroon at siya ang nakausap namin. Hindi rin siya pumayag na bumalik agad si Vanessa sa bahay nila. Para bang ipinaubayan na niya sa amin ang pagdidisiplina sa anak nila. Samantala, mukha namang maamong tupa si Vanessa habang kaharap si inay. Nagtataka kasi siya kung bakit sila lang ang naghahapunan. Lola, hindi pa po ba dumarating sina Tia Melanie? Bukas pa sila uuwi dito. Ganun po ba? Lola, ano po ang dahilan ni Tia Melanie ng pag-alis niya sa patahian? Hindi mo ba alam? Hindi po Pinatigil na siya ng asawa dahil sa sumbong mo. Lola, totoo naman po ang nakikita ko. Ayoko lang po na pagtakpan siya sa mali niyang ginagawa. Binalaan ko na po siya na tigilan na, pero hindi siya nakikinig sa akin. Ako pa ang pinalalabas niyang masama at gumagawa ng kwento. Hindi lang ako, marami kaming nakakita sa pagiging malapit nila ni Chris. Kung tutuusin, pwede nang pumasa na nakababata niyang kapatid to Totoo namang malapit silang dalawa ni Chris Dati nga tumira pa siya dito sa bahay namin. Maaga kasing naulila si Chris sa magulang. Kaya kami nang itinuring niyang pangalawang magulang. Malapit pala siya sa inyo, tapos ganun ang gagawin niya? Hindi ba siya nandidiri nun? Binata naman siya, dapat naghanap na lang siya ng dalaga. Pamangkin si Chris ng nasira kong asawa. Malapit talaga sila sa isa't isa ni Melanie. At siya din ang naging daan para magkakilalang anak ko at si Jeric. Kaya hanggang ngayon wala pa rin siyang asawa dahil bakla siya. Hindi niya type ang mga babae. Po? Ibig pong sabihin wala talaga silang relasyon? Hindi ko nga alam kung bakit mo yung ginawa sa tiyahin mo Mabuti naman ang pakikitungo niya sa'yo. Kita mo nga pinasok ka pa niya sa trabaho. Akala mo ba hindi nakakarating sa amin ang pagsusumbong mo sa ama mo? Lola, hayaan niyo po ako makapagpaliwanag. Malinaw na sa amin ang lahat. Kaya pasensya ka na, apo. Ipapasundo na kita sa ama mo. Nakikiusap po ako sa inyo. Ayoko pa pong umalis dito. Masaya po ako sa trabaho ko. Pero sinisira mo kami dito sa mga mali mong sumbong. Buong puso ka naming tinanggap. Pero yan lang ang gagawin mo. Wala naman talaga akong isusumbong kay Papa. Yung kay Tia Melanie, nagkamali lang po talaga ako ng akala sa kanila ni Chris. Hindi naman po sila nasirang mag-asawa Paano kung iba ang nangyari, ha? Ganun na lang ba yun? Masisira ang samahan ng mag-asawa dahil sa mali mong sumbong? Hindi ko na po yun ulitin. Hindi na talaga. Mag-impake ka na ng mga damit mo. Baka bukas o makalawa sunduin ka na rito. Hindi mo na rin kailangan pumasok pa bukas sa trabaho. Lola. Bago umuwi dito ang mag-anak, dadaan muna sila sa bahay ninyo. Kakausapin ni Melanie ang mga magulang mo para malaman namin kung may problema ka. O sadyang ganyan na ang ugali mo. Akala ko pa naman po mabait kayo. Yun pala, wala rin kayong ipinagkaiba sa mga magulang ko. Nakita mo naman kung paano ka namin tinanggap. Ikaw ang may problema. Ayokong masira ang katahimikan sa bahay na ito. Kaya mabuti pang umuwi ka na lang sa inyo. Sige po, kung yan ang magpapasaya sa inyo. Masaya kami na nandito ka, kaya lang Huwag niyo na pong ituloy, Lola. Paulit-ulit niyo namang sinasabi na kasalanan ko na ako ang may problema. Pasensya na po. Nawala na ako ng ganang kumain. Iba talaga ang ugali niya. Sana magbago pa rin siya para din naman yun sa kanya.
Buong gabi kong hindi makatulog. Iniisip ko ang pinag-usapan namin ng hipag ko. Inaalala ko rin ang sitwasyon namin sa bahay. Mag-uumaga na siguro nang makaramdam ako ng antok. Kaya naman sa biyahe medyo nahihilo ako. Pagdating naman sa bahay, si Inay lang ang nadatnan ko. Sabi niya wala daw si Vanessa. Baka daw pumasok sa patahian. Matigas talaga ang ulo niya. Sinabihan ko na siya na hindi na niya kailangan pang bumalik sa patahian dahil baka susunduin na rin siya rito. Nay, si Ate Betty lang po ang nakausap ko. Nasa seminar daw po kasi si Kuya Waki. Ano ang napag-usapan ninyo? Sa 3 daw pong magkakapatid. Si Vanessa po ang pinakapasaway sa lahat. Mahina rin daw sa klase, kaya late nang nakagraduate. Sinabi ko rin po ang mga ginagawa niya rito sa atin. Ganyan na raw talaga ang gawain ni Vanessa, kaya wala nang gustong magtiwala sa kanya. Wala nga rin daw mga kaibigan eh. Bakit hindi pa nila sunduin dito? Ayaw na po ng hipag kung naroon si Vanessa sa bahay niya. Ano bang klaseng nanay siya? Para abandonahin ang sarili niyang anak. Nay, lahat naman daw po ginawa niya para kay Vanessa. Nasa apo niyo raw kasi ang problema. Pati raw kasi yung 2 kapatid biktima na ng kanilang ate dahil sa mga sumbong nito. Kahit ano pa ang dahilan niya, wala siyang karapatang pabayaan ng anak niya. Masigit siyang kailangan ng anak niya ngayon. Nay, may dapat po kayong malaman. Huwag po muna kayong magalit kay Ate Betty. Naniniwala po ako sa sinasabi niya na lahat ginawa na niya. Baka napuno na lang din talaga siya. Lalo na't naaapektuhan na ang tunay niyang mga anak. Ha? Hindi kita maintindihan. Nay, anak pala ni Kuya Waki sa ibang babae si Vanessa. 2 taon na silang kasal nung magloko si Kuya. Namatay naman sa panganganak ang tunay na ina ng apo nyo. Kaya walang magawa si Kuya kundi iuwi ang bata sa kanila. At kinupkup naman siya ni Betty, ganun ba? Ganun na nga po. Kailan lang din po nalaman ni Vanessa ang katotohanan sa pagkatao niya. Baka namana nito ang pag-uugali ng tunay niyang ina. Ibig sabihin dito na lang sa atin si Vanessa? Iyon po talaga ang plano ni Kuya Waki. Hindi lang kayo diniretso. Kailangan kong makausap ang kapatid mo ng personal. Nagbilin na po ako kay Ate Betty na papuntahin dito si Kuya Waki. Kung sakali ba na mananatili dito ang pamangkin mo ayos lang ba sa'yo? Kung magtatagal siya rito, dapat pong baguhin niya ang ugali niya. Kakausapin ko ulit si Vanessa. Tama nga ang hinala ni Inay na pumasok ng araw na yun si Vanessa. Dahil siya mismo ang nagkumpirma. Gusto sana siyang kausapin ni Inay na silang 2 lang pero hindi ako pumayag. Kaya kaming 3 ang magkakaharap. Nakayuko lang noon ang pamangkin ko at ayaw niyang salubungin ang mga mata namin. Alam na namin ng totoo kung bakit ka dito dinala ng papa mo. Nakausap ni Tia Melanie mo ang mama mo. Minahal at itinuring ka naman palang anak ni Ate Betty. Lahat ibinigay niya sa'yo. Ikaw nga talagang may problema. Kapag umalis ka dito sa amin, may iba ka pa bang mapupuntahan? Sa tingin niyo po ba dito ako dadalhin ng ama ko kung may iba pa siyang pagdadalhan sa akin? Talaga bang hindi mo aayusin ang pagsagot mo? Lola mo ang kausap mo. Nakaimpake na naman po ang mga gamit. Aalis na lang po ako. Hindi kita pwedeng payagan na umalis. Kung mismong papa mo ang pupunta dito para sunduin ka, tsaka lang ako papayag. Kung ano man ang mangyari sa'yo, pananagutan namin. Wala na nga pong ibang pagdadalhan sa akin ng papa. Kaya ako na lang pong maghahanap ng sarili kong titirhan. Akala mo naman kaya mo na ang sarili mo. Wala ka pang napapatunayan Wala naman akong magagawa kundi kayanin Kung hindi ka sana gumawa ng kalokohan dito sa bahay namin, sana hindi tayo nagkakagulo ngayon. Oo na! Ano, masaya ka na ba ha? Kating-kati ka nang marinig yan Oh, tingnan mo nga yung pagsagot-sagot mo. Hoy, hindi mo kami pinapalamon dito ha? Sampid ka lang sa bahay na to at kami ang nagpapakain sa'yo. Hindi ko naman yun nakakalimutan. Hindi mo kailangang isumbat pa.
Kaya siguro napuno na sa'yo ang nanay mo dahil ganyan ka sumagot. Hindi ko siya nanay. Alam mo yan, dahil siya mismo ang nagsabi sa'yo. Huwag mo sanang kakalimutan na siya ang nag-alaga at nagmahal sa'yo mula nang mamatay ang tunay mong ina. Wala kang utang na loob. Kung talagang mahal niya ako, hindi sana niya ako pinaalis sa bahay niya. Kasi nga, dyan sa ugali mo. Tama na, Melanie. Alam nyo, mabuti pa, Nay. Paalisin nyo na lang siya rito. Bahala na siyang magpalaboy-laboy sa lansangan. Melanie, pamangkin mo pa rin siya. Paano mo maatim na paalisin siya rito? Sa tingin ko, hindi na po siya magbabago. Kahit anong pakiusap natin sa kanya. Ang mabuti pa puntahan mo na lang ang mag-ama mo. Ako na ang bahalang kumausap sa apo ko. Bahala na nga po kayo. Iha, gusto mo bang tumira rito? Opo. Kung ganun kailangan mong baguhin ang ugali mo. Yan din kasi ang pwedeng magpahamak sa'yo Gagawin ko po lahat. Huwag niyo lang akong paalisin dito. Sige, ako na ang bahala kay Tia Melanie mo. Maraming salamat po, Lola. Nung malaman ko ang naging desisyon ni Inay, napailing na lang ako. May bahagi pa rin sa akin na nagagalit dahil sa mga ginawa ng pamangkin ko. Naaawa din ako sa kanya lalo na nang malaman ko na patay na pala ang tunay niyang ina. Lumalabas tuloy na para siyang ampon. Kahit tunay naman niyang ama si Kuya Waki, hindi rin siya umalis sa patahian. Ako naman sa bahay lang. Minsan naiisip kong masarap din pala ang nasa bahay lang, kahit nakakainit. Si nanay madalas nasa bahay ng kapatid na panganay. Habang lumilipas kasi ang mga araw, humihina na ang kuya niya. Kaya nagmamadali na rin silang maibenta ang lupa para naman mapakinabangan ito bago siya pumanaw. Sabi nga ng tiyong mo kanina, kahit hindi na raw mapakinabangan ng pera sa lupa niya, wag lang kami papayag na baratin. Hahayaan na lang daw niya na mapakinabangan ng asawa at mga anak. Mas sinaalala po niya ang may iwan. Oo nga. Sa tingin ko naman handa na naman siya sa pwedeng mangyari. Kahit na po, magiging masakit pa rin po sa pamilya niya kung sakaling mawawala na siya. Sa lahat ng mga kapatid ko, si Kuya Juanito talaga ang pinakababait sa lahat. Mula noon kami lagi ang iniisip niya. Sana bigyan pa siya ng panibagong lakas para mabuhay ng mahaba. Siya nga pala. Dumating na ba si Vanessa? Wala pa po. Baka nag-overtime. Masama pa rin ba ang loob mo dahil hindi ko siya pinaalis? Hindi na po, Nay. Naisip ko na bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon para magbago. Salamat, Iha. Alam ko lalambot din ang puso mo sa kanya. Hindi nga ako nagkamali. Pamangkin ko pa rin siya. Hindi po pwedeng pabayaan ko na lang siyang mapahamak. Salamat naman na linawan ka na rin. Alam ko namang mas magiging matimbang pa rin sa'yo ang dugo. Alam kong nahihiya sa akin ng pamangkin ko. Kaya hanggang ngayon umiiwas pa rin siya sa akin. Kahit siya ang may kasalanan, ako na lang din ang nagpakumbaba at unang lumapit sa kanya. Sadya ko talagang hinintay siya sa may sala. Ilang sandali nga lang pumasok na siya ng bahay. Bahagya pa siyang natigilan nang makita kong nakaupo sa sofa at nakatingin sa kanya. Akma na sana siyang tatalikod nang tawagin ko. Hindi habang buhay ay pwede mo akong iwasan. Nasa iisang bahay lang tayo. Gusto mo bang habang buhay na lang tayong magkakailangan, ha? Ano po bang kailangan niyo sa akin? Gusto ko sana na magkaayos na tayo. Tingin ko kasi hindi ka nababalikan ng iyong ama. Ang laki po ng nagawa kong kasalanan sa inyo. Magagawa niyo pa po ba akong patawarin? Oo naman, Vanessa. Hindi kami pinalaki ng mga magulang namin para magtanim ng galit sa kapwa. Bagkus, magpatawad. Kahit gaano pa kalaki ang naging pagkakasala sa amin. Pangako po, magbabago na ako. Ang totoo niyan, masaya po ako dito. Sa inyo ko lang po naramdaman ang tunay na pagmamahal at pagmamalasakit. Huwag mo lang sabihin.
Gawin mo habang hindi pa huli ang lahat. Para din naman sa'yo ang sinasabi namin ni nanay eh. Opo, para po sa inyo ni Lola, ay gagawin ko. Siya nga pala, nag-usap kami ng inay tungkol sa'yo. Mas gusto kasi namin na mag-aral ka kesa magtrabaho sa patahian. Sinabihan na po ako dati ni Papa na hindi na ako makakapag-aral. Total naman daw walang pumapasok sa utak ko. Ay nako, yun talagang ama mo. Imbis na hikayatin ka, namintas pa eh. Siya rin naman nung nag-aaral eh, mahina rin ang utak. Late na rin kaya siyang nagtapos. Pinilit lang talaga siya ng mga magulang namin dahil nag-iisa siyang lalaki at panganay pa. Talaga po? Wala kasing nababanggit si Papa. Siyempre, kahihiyan yun sa party niya. Ay nako, sigurado ako, hindi rin alam yun ni Ate Betty. Baka hindi rin po magbigay ng panggastos ko si Papa. Hindi rin po ako makakapag-aral. Kami na ang bahala ni Inay sa pag-aaral mo. Gusto namin na may diploma ka na ipagmamalaki balang araw. Nakakaiyak ba ang sinabi ko? O baka ayaw mo talagang mag-aral? Pasensya na po. Hindi ko lang po mapigilan. Naiiyak po kasi ako. Gusto ko talagang mag-aral. Ang bait niyo po sa akin. Yun naman pala eh. Kaya sa pasukan, sasamahan na kitang mag-enroll. Pwede po ba na habang naghihintay ako ng klase magtrabaho muna ako sa patahian? Gusto ko lang po kahit pambaon makapag-ipon ako. O sige, wala namang problema yon. Nagulat pa ako nung biglang yumakap sa akin ng pamangking ko habang umiiyak. Gumanti rin ako ng yakap at tinagod ko ang likod niya. Alam kong tuluyan na nabuwag ng mga oras na yun ang pader na namamagitan sa amin. Tama nga si Inay, na kailangan lang ng pangunawa ng dalaga. Pwedeng pinaparamdam sa kanila dati na wala siyang halaga kaya nagre-rebelde. Masaya naman ang inay dahil sa wakas nagkabati na kaming dalawa. May magandang balita rin sa kapatid niya. Bumubuti na daw ang lagay nito. Hindi ko na rin ulit tinangkang tawagan ng kapatid mo mula nang patayan niya ako ng cellphone. Bahala siya kung gusto niyang dalawin ng anak niya rito. Pumunta na lang siya. Wala naman talagang pakialam si Kuya Waki. Palibhasa kasi, sunod-sunuran din siya sa asawa niya. Dahil mas may kaya yun sa buhay. Ganun na nga. Mga apo ko nga lang sa kanya ang hindi ko nakikita at nakakasama eh. Si Vanessa kailan lang niya dinala rito. Kaya nga po naisip ko na rin na kupkupin na lang si Vanessa. Maiba nga pala ako. Nabalitaan mo na ba yung tungkol sa pinsan mong si Chris? Ano po ang tungkol sa kanya? Nakaalitan daw ni Gigi. Yung pamangkin ni Aling Lume. Si Giselle po ba ang tinutukoy niyo? Ang alam ko po, sa Maynila yung nagtatrabaho ah. May 1 linggo na daw yung nakabalik dito sa atin. Ano po kayang dahilan ng pag-aaway nila? Sabi dahil daw sa lalaki. Inaagaw daw ni Chris yung nobyo ni Giselle. Kausapin mo nga ang pinsan mong yun. Pambihira talagang baklang yun. Pinapayuhan ko naman yun na huwag nang lalandi dito sa lugar natin dahil masyado pa ring konserbatibo ang mga taga rito. Makikinig na yun sa'yo dahil nagkaproblema na. Hindi po yun nagpaparamdam sa akin kasi alam niyang masisermonan ko siya. Natatakot yun eh. Puntahan mo na lang sa kanila. Sige po, ngayon ko na pupuntahan sa kanila. Ibiniling ko na lang ang anak ko kay Inay. Baka kasi magtagal ako sa bahay ng pinsan ko na may kalayuan din sa amin. Pero pagdating ko dun, wala siya at sarado ang buong bahay. Sabi ng kapitbahay na napagtanungan ko, umalis daw kasama si Jasper. Ang lalaking tinutukoy ng Ale ay ang nobyo nga ni Giselle. Mukha nga may namamagitan sa dalawa. May katwiran nga talagang magalit ang babae sa pinsan ko. Pagdating sa bahay, nagtaka pa si Inay kung bakit bumalik ako agad. Sinabi ko na lang na wala si Chris sa kanila. Hindi na ako nagdagdag ng iba pang detalye. Dahil sa kakaisip sa pinsan ko, hindi ko na malaya na gabi na pala. At wala pa ang pamangking ko kung hindi pa nagsabi ang inay. Baka naman po nag-overtime na naman sa trabaho. Sinabihan ko na nga yun na wag mag-overtime
Dahil hindi ko gusto na umuwi siya ng gabi. Gusto po kasing makaipon ng bata para sa pasukan. Sinabihan ko naman siyang ako na ang bahala. Hayaan niyo po. Mamayang pag-uwi sasabihan ko siya. Nag-aalala lang kasi ko sa kanya. Iba na ang panahon ngayon eh. Dapat nga po nandito na siya kahit nag-overtime siya sa patahian. Hindi po kaya kasama ng mga kaibigan? Tumatawag yun sa akin kapag naiimbita ng mga kaibigan. Kung sa bagay nga, nagpapaalam din yun sa akin sa umaga bago pumasok Lalabas na nga po muna ako. Oh, may humintong tricycle sa tapat natin. Baka siya na ang sakay. Oo nga po, Nay. Siya na nga po. Nung makapasok sa bahay, agad na nagmano sa amin si Vanessa. Napansin ko na parang mailap ang mga mata niya at para siyang balisa. Nung sulyapan ko ang mga kamay niya, bahagya pa yung nanginginig. Magtatanong na sana ako nang maunahan ako ni Inay. Bakit ngayon ka lang? Pasensya na po, Lola. Nag-overtime po kasi ako Di ba sabi ko na sa'yo, ayokong umuwi ka ng gabi. Last na po itong mag-overtime ako. Nangihinayang lang po kasi ako. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa gagastusin mo sa pag-aaral. Kami na ang bahala dun. Nakakahiya naman po kasi. Apo kita, hindi mo kailangan mahiya. Sige na, magbihis ka na't kakain na tayo ng hapunan. Sige po, Lola. Parang may kakaiba sa kanya. Napansin ko na para siyang takot. Saan naman kaya siya natatakot? May nangyari kaya sa patahian? Siya lang ang makakasagot sa bagay na yan. Habang naghahapunan nga kami, wala namang kaming napunang kakaiba sa kinikilos ni Vanessa. Baka pagod lang siya sa trabaho. Hindi naman kasi biro na sa edad niyang yun nagtatrabaho na. Kinabukasan naman bumalik ulit ako sa bahay ng pinsan ko. Wala pa rin siya sa kanila. Sabi ulit tong aling kapitbahay niya, hindi pa raw umuwi mula kahapon. Habang naglalakad pa uwi, sinubukan kong tawagan si Chris. Pero puro ring lang. Nasaan ka ba kasing bakla ka? Pinag-aalala mo na ako Bakit naman kasi ayaw pang tumira sa bahay? Kesa naman na mag-isa ka lang sa tinutuluyan mo. Ang bigat ng pakiramdam ko ng mga oras na yun. Kesa sumakay ng tricycle, naglakad na lang ako pauwi sa amin. Malapit na ako sa bahay nung makita ko sa di kalayuan sina Jasper at Giselle. Seryoso ang mga yun habang nag-uusap. Ewan ko ba, bigla akong kinabahan na hindi ko maintindihan. Nang mapatingin sila sa gawi ko, para silang nakakita ng multo. Mabilis silang sumakay ng motor at umalis. Napapakamot na lang ako sa ulo habang sinusundan ko sila ng tingin. Pagdating sa bahay, hinarap ko na lang ang paglilinis ng kwarto namin. Dahil darating ng araw na yun ang asawa ko. Gusto kasi nun laging bago ang sapin at punda ng mga unan. Nung dumating nga si Jeric, sandali ko nakalimutan ang pinsan ko. Hindi ko na rin nagawa ang bala ko sanang pagtatanong kay Vanessa kung nakita niya ba ito sa patahian. Saktong 4 na araw, isang masamang balita ang nakarating sa amin. Natagpuan daw ang katawan ng pinsan ko sa isang abandonadong bahay. Nadiskubre daw ang bangkay nito dahil sa masangsang na amoy. Chris! Chris! Sinong gumawa nito sa'yo? Bakit? Sana masinanap kita nung hindi kita nakita sa inyo. Matindi ang galit ng taong gumawa nito sa kanya. Sa dami ng tinamo niyang saksak sa mukha at ibang parte ng katawan, hindi na halos makilala si Chris. Kilala ng mga taga rito na mabait ang pinsan ko. Wala siyang nakakaaway na kahit sino. Malibang kay Giselle. Siya lang ang may motibo pero hindi naman niya siguro yung magagawa. Sabi ng mga pulis baka daw pagnanakaw ang dahilan. Lalo na nawawala ang mabahaling relo at kwintas ng pinsan mo. Maging ang wallet niya. Kailangang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Chris. Hindi niya dapat sinapit ang ganong kamatayan.
Wala naman siyang inaagrabyado na kahit na sino. Inimbita nga daw sa presinto si Jasper eh. Sabi kasi ng kapitbahay ng pinsan mo, siya ang huling nakita niyang kasama ito. Kaya lang pinauwi din. Wala naman kasing matibay na ebidensya laban sa kanya eh. Malakas ang kutob ko na may kinalaman sila sa nangyari kay Chris. Mahirap magbintang. Baka ikaw pa mabaligtad. Sana naman may lumutang na testigo o makita yung kutsilyo na ginamit kay Chris. Yun lang ang paraan para malaman natin kung sino ang salarin. Ipasa Diyos na lang natin, anak. Siya ang gagawa ng paraan para mahuli ang salarin. Walang oras na hindi ako umiiyak sa harap ng kabaong ni Chris. Sa bahay namin siya ibinurol. Dahil kami na lang naman ang itinuturing niyang pamilya nung nabubuhay pa siya. Pagkatapos ng 5 araw, hinatid na namin siya sa huling hantungan. Araw-araw din akong pumupunta sa presinto pero wala pa rin silang nahuhuling suspect. At wala ring lumulutang na testigo. Laylay ang balikat na umuwi na lang ako. Kahit nakakapagod para kay Chris, hindi ako magsasawa. Mabigyan lang ng hustisya ang nangyari sa kanya. Wala pa rin po, Nay. Bakit ba ang bagal nilang magsikilos? Ginagawa naman nila lahat. Sadya lang mailap ang taong yun. Bakit kasi hindi hulihin ang dalawang yun eh? Nararamdaman ko na may kinalaman sila. Hindi nila pwedeng gawin yun. Wala silang ebidensya. Hindi nila pwedeng panghawakan ng sinasabi mo na kutob at yung naging pag-aaway nila ni Giselle. Ayoko lang po na matulad sa ibang kaso ang nangyari sa pinsan ko. Ano? Mababaon na lang ba sa limot? Hindi yun mangyayari. Magtiwala ka lang. Sige na, magpahinga ka na sa kwarto mo. Tingnan mo nga yung itsura mo. Namumutla ka na at malaki na rin ibinagsak ng katawan mo. Pati anak mo napapabayaan mo na rin. Alam ko naman po kasi na nandyan kayo eh. Iba pa rin kasi kapag ikaw ang nag-aalaga. Kaya sana naman ayusin mo na yung sarili mo. Para naman pong ganun kadali ang sinasabi nyo. Nauunawaan ko nagluluksa ka pa. Kaya lang napapabayaan mo na ang pamilya at sarili mo. Gusto mo bang magkasakit ha? Siyempre, ayoko po na eh. Hindi ko naman gusto na maging pabigat pa sa inyo. Yun naman pala eh. Kaya sumunod ka na lang sa akin. Magpahinga ka na muna sa kwarto nyo. Matulog ka kahit ilang oras pa. Bawiin mo ang mga nawalang lakas mo nitong mga nagdaang araw. Para hindi na lang humaba ang usapan, sinunod ko na lang si Inay. Akala ko hindi ako makakatulog. Pero paglapat pa lang ng likod ko sa higaan, para na akong hinihele sa antok hanggang mapahimbing na rin ako. Samantala ng mga oras na yun, hindi rin mapakali ang pamangkin ko. Lingid kasi sa amin ni Inay. Siya ang testigo sa pagkamatay ng pinsan ko. Mula nang masaksihan niya ang krimen, hindi na siya makatulog sa gabi at makakain ng maayos. Dahil abala nga ako sa pagdadalamhati, hindi ko na siya nabibigyan ng pansin. Dahil pakiramdam ni Vanessa kahit saan siya tumingin, nakikita niya ang pinsan ko. Isang desisyon nang nabuo sa kanya. Ano? Bakit biglaan naman yung desisyon mo? Pasensya na po, Lola. Gusto ko na po talagang umalis sa lugar na to. Magtapat ka nga sa akin na po. May nangyari ba sa'yo sa patahian? May sinabi ba sa'yo ang Tia Melanie mo? Nitong mga huling araw kasi laging mainit ang ulo niya. Maayos po ang trabaho ko sa patahian. Wala rin pong ginagawang masama si Tia Melanie sa akin. Awang-awa na nga po ako sa kanya eh. Kung ganon, anong dahilan mo bakit gusto mo nang umalis dito sa bahay? Hindi ko po kayang sabihin. Natatakot po ako. Ano bang kinatatakutan mo? Sorry po talaga, Lola. Hindi ko masasabi. Vanessa! Apaw, bumalik ka rito! Ano bang kinatatakutan niya? Madilim na sa labas ng bahay nang magising ako. Magaan na rin ang pakiramdam ko at nakakaramdam na rin ng gutom.
Bumangon na ako at nagtungo sa kusina. Sa naaamoy kong niluluto ni inay, lalo ko nakaramdam ng gutom. Kumusta na ang pakiramdam mo? Magaan na po. Nagugutom na nga ako eh. Sandali na lang to niluluto ko. Nay, hindi pa po ba umuwi si Vanessa galing patahian? Hindi na siya pumasok sa trabaho. Gusto na rin niyang umalis dito. Ha? Bakit naman ho? Ayaw niyang sabihin eh. Pero alam ko meron siyang mabigat na pinagdadaanan. Wala naman po kasi siyang nababanggit noon na problema niya eh. Baka sumabay lang sa pagkamatay ni Chris kaya hindi siya nakakapagsabi sa atin. Nasa kwarto lang po ba siya? Oo, maghapon lang siyang hindi lumalabas. Pupuntahan ko lang po siya. Hindi ko maiwasang makonsensya. Dahil may pinagdadaanan na pala ang pamangking ko, hindi ko pa alam. Mula nang magkasundo kami, naging malapit na kami sa isa't isa. Kahit yung maliliit na bagay sinasabi na niya sa akin. Kabisado ko na nga ang mga gusto niyang pagkain pati klase ng damit. Kaya kapag binibilhan ko siya dati alam ko na kahit hindi ako magtanong sa kanya. Nakailang katok din ako bago niya binuksan. Nakita ko na mamaga ang mga mata niya, tanda na umiyak siya. Sa higaan naroon ang mga damit at maleta niya. Totoo nga ang sabi ng inay na gusto mo nang umalis dito. Sorry po, Tia Melanie. Gusto ko naman po talaga dito. Kaya lang... Kaya lang ano? Bakit hindi mo sabihin ang problema mo? Wala naman po akong problema eh. Kilala na kita, Vanessa. Kaya hindi mo kailangang ipagkaila. Ano ba ang kinatatakutan mo? Wala po talaga. Wala ka sigurong tiwala sa akin. Kaya hindi mo gustong sabihin. Hindi naman po sa ganun. Kung aalis ka rito, saan ka naman pupunta? Paano ang mga plano natin? Makikiusap po ko kay Mama Betty na kung pwede na dun muna ako sa kanila. Sige, ikaw ang bahala. Tutal naman malaki ka na. Alam mo na ang tamang desisyon. Tia Melanie, alam ko po na masama ang loob niyo sa akin. Sa maiksing panahon po, minahal ko na kayong higit sa isang ina. Kung ganun pala bakit mo kami iiwan ni inay? Alam mo bang masasaktan kami kapag umalis ka? Kung magtatagal pa po kasi ako, para na akong mababaliw sa takot. Sabihin mo sa akin kung ano ang kinatatakutan mo. Magtiwala ka lang. Poprotektahan kita. Tia Melanie, nakita ko po kung sinong pumatay sa pinsan niyong si Chris. Ano? Nasaksihan mo? Opo. Sa harap namin ni inay, sinalaysay ni Vanessa ang pangyayari nung gabing yun. Siya na lang daw ang naiwan sa patahian nun kaya nahirapan na siyang makasakay ng tricycle. Kaya naglakad-lakad na lang siya sa unahan hanggang makita niya si Chris na parang may hinihintay. Maya-maya lang daw dumating na si Jasper at Giselle. Dala lang daw ng kuryosidad kaya sinundan niya ang mga yun sa harap ng abandonadong bahay. Doon narinig niya nagkakagalit ang tatlo. Hanggang maglabas ng patalim si Giselle at walang habas na pinagsasaksak ang pinsan ko. Natulala lang daw nun si Jasper. Kahit hindi na daw gumagalaw ang pinsan ko, tuloy pa rin ang pananaksak dito. Alam ko po kung saan nila itinapon ang kutsilyo na ginamit nila. Sabi na nga tama talaga ang kutob ko na may kinalaman silang dalawa. Bakit ngayon mo lang to sinabi? Huwag ka magalit kay Vanessa. Natural lang na ganyan ang reaksyon niya. Kahit sino naman matatakot sa nasaksihan. Nagsasabi ka ba ng totoo, ha? Baka naman gawa-gawa mo lang ito. Nagsasabi po ako ng totoo. Baka mamaya kasi mapahiya lang tayo. Akala ko ba kinukutuban ka sa dalawang yun? Bakit ngayon nagdududa ka sa pamangkin mo? Lamang pa rin po kung may ebidensya tayo. Kapag napasa kamay na ng mga pulis ang patalim na ginamit, may ebidensya na sila. Mabibigyan na rin ng hustisya ang pinsan mo. Malaking tulong din ang pagtetestigo ni Vanessa. Kailangang marinig ng pulis ang mga sinabi mo sa amin. Ulitin mo sa kanila ang nasaksihan mo.
Huwag ka matakot. Nandito lang kami para sa'yo. Hindi ka namin pababayaan. Dahil gabi na, kinabukasan na kami pumunta ng presinto. Nagbigay ng sinumpaang salaysay ang pamangking ko at saka pinuntahan ng lugar kung saan nangyari ang krimen. Nakuha sa balon ng patalim na ginamit na may bahid pa ng dugo. Naroon din ang damit na hinubad na kasamang itinapon doon. Nahuli naman ang magkasintahan. Agad na umamin si Jasper. Pero hindi si Giselle na galit at nagwawala pa habang hawak ng mga pulis. Vanessa, salamat ha. Dahil sa'yo, mabibigyan na ng hustisya ang pagkamatay ni Chris. Patawarin mo sana ako kung pinagdudahan pa kita. Wala po yun. Pasensya na rin po kung natagalan ako sa pagtatapat sa inyo. Natakot lang po talaga ako. Tsaka iniisip ko po kasi baka walang maniwala sa akin dahil sa mga ginawa ko dati. Napatunayan mo naman na nagsasabi ka ng totoo eh. Sa wakas, matatahimik na rin si Chris at ang bahay na ito. Hindi na po ba sila makakalabas? Baka kasi balikan nila tayo. Matibay ang ebidensya sa kanila. At umamin naman si Jasper na girlfriend niya ang pumatay sa pinsan ko dahil sa matinding selos at galit. Totoo po kaya yung bintang ni Giselle na may relasyon silang dalawa? Sabi naman kasi ni Jasper, magkaibigan lang sila ni Chris. Kahit totoo man ang hinala ni Giselle, wala siyang karapatan na kitli ng buhay ng pinsan ko. Tama po kayo. Ngayon, pagbabayaran niya ang krimen na ginawa niya. Ang kapal pa rin nga ng mukha eh. Ayaw pa rin niyang umamin. Nagbanta pa talaga siya. Wala na naman po siyang magagawa pa eh. Dahil nasa kulungan na siya. Ay nako, ganun na yata ang babaeng yun. Vanessa, ang mabuti pa, samahan mo akong mamalengke. Gusto kong magluto ng mga paborito ni Chris. Sige po, sasamahan ko kayo. Gumayak lang kami sandali at umalis na rin. Habang nasa palengke kami, hindi mapakali si Vanessa. Panay ang lingon niya sa paligid. Mahigpit din ang kapit niya sa kamay ko. Nung tanungin ko siya kung bakit, umiling lang siya. Binilisan ko na lang ang pamimili para makauwi na kami. Pagdating sa bahay, tsaka ako siya inusisa ulit. Baka pwede mo nang sabihin kung ano ang nangyayari sa'yo kanina. Hindi ka kasi mapakali eh. Pati tuloy ako, kinakabahan sa'yo. Para po kasing may sumusunod sa atin kanina. Pakiramdam mo lang siguro yun. Dahil maraming tao sa palengke kanina. Sigurado po ako na may nakasunod ng tingin sa atin. Binabantayan niya ang bawat galaw natin kanina. Hindi kaya may trauma ka pa, Iha, dahil sa nasaksihan mo? Posible po yun, Nay. Lalo't hindi naman biro ang nasaksihan ni Vanessa. Sikapin mong kalimutan ang pangyayari. Huwag mong hayaang maapektuhan ang buhay mo. Malapit na po ang pasukan. Mababaling na rin sa ibang bagay ang atensyon ni Vanessa. Makakalimutan na rin po niya yon. Lagi ka rin magdasal sa gabi para bigyan kanya ng kapanatagan. Gagawin ko po yon, Lola. Isang umaga paalis sana ako nun para puntahan ng isa kong pinsan. Nasa bakuran pa lang ako nang makita ko ang isang matandang lalaki. Matalim ang titig niya habang naglalakad palapit. Hindi ko siya kilala. Pero alam kong sa aura pa lang mararamdamang galit siya. Hinintay ko siyang makalapit sa akin. Hindi ko inaasahan na duduruin niya ako. Ilabas mo ang pamangkin mo! Sino po ba kayo? Bakit niyo hinahanap si Vanessa? Malaki ang atraso ng pamangkin mo. Dahil sa pagsusumbong niya, napahamak tuloy ang anak kong si Giselle. Kayo po siguro si Mang Pasyo. Tumestigo lang po ang pamangkin ko sa ginawa ng anak niyo. Dapat nga po ako ang magalit dahil sa ginawa ni Giselle sa pinsan ko. Bakit baliktad yata at kayo pa talaga ang sumugod dito? Hindi kriminal ang anak ko. Nagsisinungaling lang ang pamangkin mo. Isa ka rin sa mga biktima ng mapanira niyang sumbong. Bakit ka maniniwala sa kanya? Hindi po sinungaling ang pamangkin ko. Naituro nga niya kung saan itinapon ang patalim na ginamit ng anak niyo Kung hindi babawiin ang pamangkin mong kasinungalingan niya, sisiguraduhin ko sa'yo na magsisisi siya. Hindi niya po babawiin. Ano?
Babaliwalain na lang ninyo ang pagkamatay ng pinsan ko, ha? Hindi nga anak ko ang pumatay sa pinsan mo. Hindi ako papayag na mabulok ang anak ko sa kulungan. Huwag mong sirain ang kinabukasan niya. Eh di sana ho, hindi niya pinatay ang pinsan ko para wala siya sa kulungan. Umalis na nga po kayo rito bago ko pa kayo kasuhan. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Binibigyan ko lamang kayo ng ilang araw para buuin ang testimonya ng pamangkin mo. Dahil kung hindi, pagsisisihan niyang tumungtong siya sa lugar na ito. Sa inyo po pala nagmana ang anak niyo. Nakakulong na nga, nagbabanta pa. Dahil wala siyang kasalanan. Naiintindihan ko po kayo. Bilang ama, mahirap tanggapin ang ginawa ni Giselle. Pero kinukonsinti niyo po siya sa mali niyang ginawa. Matigas ka, ha? Magiging kasalanan mo kung ano man ang mangyari sa pamangkin mo. Matalim pang sinulya pa ni Mang Pasyo ang bahay bago naglakad palayo. Hindi na rin ako tumuloy umalis dahil mag-isa lang ang pamangkin ko sa bahay. Nag-aalala kung baka bumalik siya at manggulo ulit. Nang sumunod na araw, nabalitaan na lang namin na nagpakamatay si Giselle. Makailang ulit daw nitong inuuntog ang ulo sa pader bago pa ito malapitan ng mga bantay. Mas pinili niyang takasan ang ginawa niya kesa harapin ito. Ipagdasal pa rin natin na nawa'y tanggapin pa rin sa langit ang kaluluwa niya. Sigurado, galit na naman si Mang Pasyo sa nangyari. Makitid din ang pag-iisip ng lalaking yun. Hindi ko alam kung bakit ba siya bumalik dito. Sa pagkakaalam ko pumunta na siya ng bundok para dun manirahan. Baka kaya siya bumalik dito dahil nalaman niya ang pagkakakulong ng anak niya. Akala niya yata madadaan niya ako sa pananakot niya. Kung sakaling bumalik siya dito para manggulo, ako na ang haharap sa kanya. Ipablatter na lang natin siya, Nay. Baka matakot at huwag na tayong guluhin. Lalo mo lang gagatungan ang galit na nararamdaman niya. Hayaan na lang muna natin. Kapag nanggulo ulit, tsaka ka gumawa ng hakbang. Sige po, Nay. Mula nung mabalitaan ng pamangking ko ang nangyari kay Giselle, naging balisa na siya. Hindi niya maiwasang sisihin ang sarili sa ginawa ng dalaga. Ilang gabi na rin siyang walang maayos na tulog. Malimit kasi siyang magising sa alanganing oras at parang may tumatawag sa kanya na lumabas ng bahay. Noong una nakokontrol pa niya ang sarili na huwag sumunod sa boses na naririnig. Pero sa pagkakataong yun, parang may sariling isip ang mga paa na kusang kumikilos. Lola Aida, Tia Melanie, tulungan niyo ako. Sino bang boses na yun? Tingilan mo na ako kung sino ka man. Maawa ka! Nasa may pintuan na si Vanessa nung kusang umangat ang kamay niya para buksan ang pinto. Matinding pagpipigil sa sarili ang ginawa niya. Pero mas malakas ang puwersa na kumokontrol sa kanya. Naiiyak na lang siya sa matinding takot. Batid niya na sa oras na makalabas siya, kapahamakan lang ang naghihintay sa kanya. Mabuti na lang nagising si inay at lumabas ng kwarto. At nakita nga niya ang apo na naglalakad ng tulog. Agad niya itong nilapitan para pigilan sa planong paglabas. Vanessa! Anong ginagawa mo rito, apo? Lola! Mabuti po dumating kayo. Bakit gising ka pa ng ganitong oras? Ilang gabi na po akong nagigising ng ganitong oras. May naririnig po akong boses at inuutusan niya akong lumabas sa bahay. Noong mga nakaraan pong gabi, napipigilan ko pa po ang sarili ko. Pero ngayon po, mas malakas ang boses na yun. Nakakatakot po siya lang. Parang nanggagaling sa ilalim ng lupa ang boses niya. Mula ngayon, sa kwarto ko na ikaw matutulog para mabantayan kita. Huwag ka na umiyak. Halika na. Ayoko na pong matulog, Lola. Baka bumalik na naman ang boses na yun. Huwag kang matakot sa boses na yon. Akong bahala sa kanya. May pangontra ko para hindi mo siya marinig. Sino po kaya siya, Lola? Hindi ko alam, iha. Pero gagawin ko lahat para malaman ko sinong gumagambala sa'yo. Salamat po, Lola. Mabuti na lang po nandyan kayo. Tinimplahan pa ni inay ang apo ng gatas para kumalma.
Nanginginig kasi ang buong katawan sa matinding takot. Nakatulog naman ulit ang pamangkin ko habang ang inay nakabantay lang dito. May hinala na rin siya kung anong nangyayari. Nang maliwanag na, tsaka lang bumangon si inay. Naabutan na niya ako sa may kusina. Ngayon lang po kayo tinanghali ng gising ah. Kanina pa ako hating gabi gising. Pinantayan ko lang si Vanessa habang natutulog. Sa kwarto ko siya at mahimbing pa rin ang tulog. May nangyari po ba kagabi? Nakita ko siya naglalakad ng tulog eh. May boses na nag-uutos sa kanyang lumabas ng bahay. Sino ho kaya yun? Hindi ko pa alam. Pero nasisiguro ko na masama ang kanyang intensyon. Bakit ba hindi na matapos-tapos ang problema natin? Nakakapagod na. Huwag kang panghinaan ng loob sa mga dumarating na problema sa atin. Isipin mo na lang na pagsubok lang to sa atin para malaman kung gaano tayo katatag sa pananampalataya. Pasensya ka na, Nay, ha? Tao lang naman po ako na napapagod din. Lalo na si Vanessa. Ang bata pa niya para maranasan ng ganitong bagay. Hindi ko maiwasang sisihin si Kuya Waki sa nangyayari sa anak niya. Kung hindi sana niya pinabayaan hindi aabot sa ganito. Huwag mo nang sisihin ng kapatid mo. Nangyari na eh. Tayo lang ngayon ang maaasahan ni Vanessa. Dahil sa ilang gabi ng puyat, tanghali nang nagising si Vanessa. Pinakain ko lang siya. Tapos sinimulan na ni inay na tawasin siya. Baka meron kasing hindi namin kaurian nagkakagusto sa kanya. Pero hindi inaasahan ni inay ang makikita sa kanyang tawas. Kitang-kita sa kanyang sindak. Hanggang matapos hindi siya nagsalita. Ano kaya ang nakita ni Lola sa tawas niya? Hindi ko alam Pero wag kang mag-alala. Magaling manggamot si inay. Oo nga po. Mula nung hinilot niya ako, gumaan na ang pakiramdam ko. Huwag ka munang lalabas ng bahay hanggat walang sinasabi si inay. Kapag hindi ako busy, pwede naman kitang samahan. Opo. Sa palagay niyo po kaya, parusa na to sa akin? Hindi Grabe ka naman magsalita. Meron nga mas matindi pa ang nagagawang kasalanan. Hindi naman napaparusahan. Nagbago naman na ako. Bakit nangyayari pa to sa atin? Vanessa, wag mo kasing isipin na parusa yan sa'yo. Kahit sino naman nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Pero hindi naman po pangkaraniwan ang nangyayari sa akin Mahirap ipaliwanag kung saan nanggagaling ang boses na naririnig ko. Si inay na ang bahala. Mamayang gabi, wala ka ng maririnig na boses. Makakatulog ka na ng mahimbing. Dahil malaki ang tiwala ko kay inay, akala ko nagamot na niya si Vanessa. Kaya ganun na lang ang gulat namin nung muli na naman siya naglakad ng tulog. Gising nun si inay. At nakita niyang bumangon ng apo at lumabas ng kwarto. Parang nakagapos ang paa at kamay niya na hindi siya makakilos. Kahit anong tawag niya sa pangalan ng pamangking ko, hindi siya naririnig. Naalimpungatan naman ako at nakita ko ngang bukas ang pinto ng sala. Dali-dali akong lumabas. Nakita ko si Vanessa sa gitna ng kalsada at may paparating na truck. Mabilis ko siyang nilapitan at saka hinila. Magpapakamatay ka ba, ha? Tia Melanie, anong ginagawa ko dito? Naglakad ka na naman ng tunog. Mabuti na lang, nagising ako sa malakas na pagtawag sa'yo ni inay. Mabuti pa, pumasok na tayo sa loob ng bahay. Wala po kong maalala. Sa loob na lang ng bahay tayo mag-usap. Pinauna ko nang pumasok ang pamangkin ko. Iginala ko muna ang mga mata ko sa paligid. Wala nang katao-tao sa daan. Ganoong oras kasi malalaking truck na may kargang bato at buhangin ang dumadaan. Nang masigurong wala namang tao, tsaka na ako pumasok sa loob. Naabutan ko pang nakayakap ang pamangking ko kay inay. Mabuti nagising ka, anak. Hindi ko kasi maikilos sa buo kong katawan Muntik na nga pong mahagip ng truck ang apo nyo Buti na lang, nahila ko siya agad. Hindi pangkaraniwan ang gumagambala kay Vanessa. Ano po ba ang tawag sa nangyayari sa kanya? May kumukulam sa kanya.
Walang masamang mangyayari sa'yo. Akong bahala. Lalabanan ko siya kahit anong mangyari. Iisang tao lang po ang naiisip ko na gagawa nito kay Vanessa. Wala na ngang iba. Kailangan ko siyang makausap ng personal. Hindi na rin naman po siya bumalik dito eh. Alam niyo po ba kung saan nakatira si Mang Pasyo? Oo, pupuntahan ko siya mamaya kapag lumiwanag na. Humigop lang na mainit na kape si inay bago siya lumakad. Gusto ko sana siyang samahan pero walang kasama sa bahay ang anak ko at pamangkin. Sumama kay inay ang pinsan kong lalaki na may kakayanan ding manggamot. Nasa dulo ng baryo namin ang bahay ni Mang Pasyo. Sinadya niya para walang makaalam sa ginagawa niyang pangungulam. Isang maliit na kubo ang nakita nila. Sinabihan lang ni inay na maiwan lang sa tricycle ang pinsan ko. At siya na ang bahalang humarap sa matandang lalaki. Lumabas ka sa kubo, Pasyo! Harapin mo ako! Bilib naman ako't pumunta ka pa rito. Pumasok ka sa munti kong tirahan. Ha! Ikaw ang lumabas dyan! Hindi ako mahina para kumagat sa patibong mo! Alam ko naman. Paano naman kung ikaw pala ang may patibong? Huwag ka mag-alala. Gusto ko lang makipag-usap sa iyo ng harapan. Ayoko na para akong baliw na nakikipag-usap sa kubo. Oh, nandito na ako sa labas. Sabihin mo na ang pakay mo. Sabihin mo kung anong gusto mo para bawiin lang ang sumpa sa apo ko. Ang buhay ni Giselle. Humiling ka na lang ng iba, wag lang yan. Alam mong imposibleng mabuhay ang patay. Kung ganon, imposible rin na gumaling pa ang apo mo. Buhay ang nawala sa akin. Dapat buhay din ang maging kabayaran. Walang kasalanan ng apo ko. Nakapatay ang anak mo. Sana tinanggap mo na lang ang kapalaran niya. Nag-iisa ko lang na anak si Giselle. Paano na ako ngayon? Sino na mag-aalaga sa akin pagtanda ko? Kung naging mabuti ka lang sana, hindi mo iisipin ang pagtanda mo. Wala kang kakatakutan kahit mag-isa ka na lang. Wala akong pakialam kung ang tingin mo sa akin ay masama. Nakikiusap ako sa'yo, lubayan mo ng apo ko. Ako na lang ang parusahan mo. Hindi ko na rin mababawi ang sumpa na ginawa ko. Walang luna sa kulam ang ginawa ko sa kanya. Baka sa mga oras na ito'y kumakalat na sa buong katawan ng apo mo ang lason. Oras na sumambulat yun. Wala ka na magagawa pa. Wala kang puso! Magulang ka rin. Naiintindihan mo dapat ang nararamdaman ko. Nauunawaan ko ang pagdadalamhati mo. Pero hindi mo ba naiisip kung bakit nagkaganon ang anak mo? Baka may kasalanan ka rin. Nasaan ka ng mga panahong lumalaki si Giselle? Nasa bundok ka. Kaya hindi mo nasubaybayan ang paglaki niya. Hindi mo siya tinuruan na maging mabuting tao. Umalis ka na. Pinakiusapan kita pero ayaw mo akong pakinggan. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Handa na ako sa pwedeng mangyari sa akin. Kaya hindi mo ako matatakot. Umalis si inay na hindi nakikipagkasundo sa kanya si Mang Pasyo. Habang daan nahulog sa malalim na pag-iisip si inay. Alam niyang ayaw lang bawiin na matandang lalaki ang ginawa nito sa pamangkin ko. Gusto na rin niya na sumunod sa anak. Nawala na siya ng pag-asang mabuhay. Nung mga oras na yun nawalan ng malay si Vanessa. Mataas din ang lagnat niya at meron siyang itinuturo sa iba't ibang direksyon ng silid. Makailang beses na rin siyang sumuka. Tumitirik na rin ang mga mata niya. Ako naman walang tigil sa pagpuna sa kanya ng basang bimpo. Kayanin mo, Vanessa. Huwag kang susuko. Gumagawa na ng paraan si inay. Diyos ko, pumubula ang bibig niya sa sobrang taas ng lagnat. Lumalaki na rin ang tiyan niya. Alam kong kapag pumutok ito, huli na ang lahat. Habang pinupunasan ko ang pamangking ko, panay ang dasal ko sa isip ko. Lahat yata ng santo na tawag ko na. Pero wala pa rin pagbabago sa kalagayan ni Vanessa. Ilang sandali pa dumating na rin si inay. Agad niya nilapitan ng apo at nag-usal siya ng orasyon. Nagwawala rin si Vanessa. Kaya kinailangan naming itali. Labanan mo, Vanessa! Isipin mo yung pangarap mo at kami ni inay.
Gusto ka pa naming makasama. Ayoko sa orasyon na to. Pero ito na rin ang gusto ni Pasio para makasama na niya ang anak niya. Nay, iligtas niyo po si Vanessa. Oo anak, makakaligtas siya. Kasabay ng pag-usal ng Latin na orasyon, nagpatay sindi rin ng ilaw sa kwarto. Binalot din ng malamig na hangin ng buong silid. Napayakap na lang ako sa sarili. Hindi ko alam kung gaano katagal ang ginagawa ni inay pero parang may humigop ng lakas ko. Nagwawala na rin si Vanessa. Tingin ko hindi lang kulang man nangyayari sa kanya, kundi parang may sumasapi na rin. Nag-iiba-iba na kasi ang boses niya. Vanessa! Nay, nawalan po siya ng malay. Tapos na. Nagawa kong talunin ang karunungang itim ni Pasio. Ibinalik ko sa kanya ang sumpang ibinigay niya kay Vanessa. Ibig sabihin, magaling na si Vanessa. Ay, salamat naman. Hayaan na lang muna natin siya. Magpapahinga rin muna ako. Maraming nawalang lakas sa akin eh. Namumutla po kayo, Nay. Ayos lang ba kayo? Oo naman. Ang inaalala ko si Pasio. Siguradong naghihintay na lang siya sa mga huling sandali niya. Yun din naman ang ginusto niya eh. Huwag na lang po muna kayong magsalita. Baka lalong maubos ang natitira niyong lakas. Pagkagising ng pamangking ko, parang nagdahilan lang siya. Walang bakas ng kahit anong pinagdaanan. Akala ko nga mawawala na siya sa amin. Nay! Nay, huwag niyo po muna kaming iwan. Huwag ka nga umiyak dyan, hindi pa naman ako mamamatay. 1 linggo na po kasi kayong nakaratay eh. Sorry po, Lola. Kung dahil sa akin ay napahamak kayo, sana hinayaan niyo na lang ako. Hindi apo, wala ka namang kasalanan eh. Ayos lang naman ako, kaya wag na kayong mag-alala. Mawawala lang po ang pag-aalala namin kung makakatayo na kayo dyan. Salit-salita ng ginawa namin pag-aalaga kay inay. Hanggang manumbalik ang lakas niya. Siguro dahil sa dami ng mga nagamot na rin ni inay, sinisingil na siya. Mula nang gamutin niya si Vanessa, hindi na siya ganong kalakas. Mabilis na rin siyang mapagod. Magkaganon man, araw-araw ako nagpapasalamat na kasama pa rin namin siya hanggang ngayon. Narinig ko pong pinag-uusapan kanina sa may tindahan si Mang Pasio. Namatay na rin pala siya. Wala ka ng katatakutan dahil wala na siya. Magiging normal na ulit ang buhay mo. Salamat, Tia Melanie. Hindi niyo ako sinukuan ng lola. Malapit na ang pasukan. Mababaling na rin sa pag-aaral ang atensyon mo. Magiging mabuting estudyante ako para wala akong maapakan na kapwa ko. Pagbubutihin ko rin para hindi sayang ang pagpapaaral niyo sa akin. Tinupad nga ni Vanessa ang mga pangako niya sa amin. Kahit ang mga magulang niya nagulat sa malaking pagbabago sa kanya. Sa kasalukuyan, nakatapos na ng pag-aaral ang pamangkin ko at may maayos na trabaho. Habang sinusulat ko ito, nasa tabi ko siya para alam niya na kwento namin ang ipapadala ko sa inyo, Miss Gwen. Sana kapulutan ng aral ng mga nakikinig sa inyong channel ang kwento namin. Wakas. Nay, hindi naman po sa ayaw ko na dito muna sa atin si Vanessa.